Eto na mga kabasketball, meron tayong good news kasi nga posible lang paglaruin etong ating pambatong si Kai Sotto bukas kontra nga dito sa number 1 team ng Japan B-League. Dahil nga rito sa mga video na inilalabas nila. At pag-usapan na rin natin etong naging statement ni Cliff Hodge kung saan sinasabi niya na hindi niya intensyon na sikuhin or saktan etong si Kit Jimenez. Tingnan natin yung video kung totoo ba yung sinasabi at etong naging pagtatalo ni Coach Pido Harencio saka ni Thomas Robinson na import ng NLEX. Pero bago yan, hihingi lang ko ng isang like at subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa naging balita ni Homer Saison ng Spin.ph ay nakausap niya etong si Cliff Hodge kasi alam naman natin na nasuspindi na yung hindi tumawag ng foul na referee doon sa naging senaryo na yan, no? Ng pagkasiko ni Cliff Hodge dyan nga kay Kit Jimenez. At kasi grabe yung naging impact, no? Hindi nakapaglaro si Kit. Tapos yung mata niya grabe, talagang magang-maga. Alam ko sabi pati ilong medyo naapektuhan, no? Pero sana bumuti na yung lagay niya. Pero sabi ni Cliff Hodge, hindi siya sang-ayon doon sa opinion ng PBA kontra sa kanya at naniniwala siya na hindi niya sinadya yung pagkakasiko. Ngayon tingnan natin yung video mga kabasketball. Gusto ko ipakita sa inyo kasi may nagsasabi ganto ganyan. Dito tayo sa video magbase, no? Kumuha siya ng bola sa ilalim, no? Kumbaga pinasaan siya sa ilalim, yan. Pagtanggap niya mga kabasketball, hindi niya na intensyong tumira dahil nag-help defense na nga itong si Kit Jimenez Ngayon, ang ginawa niya, pinasa niya doon sa papuntang 3 points. Ayan. Ngayon, ito si Kit Jimenez tumalon. Ngayon si Cliff Hodge, tingnan niyo yung kamay niya mga kabasketball. Dalawang kamay yung pagpasa niya ng bola. Pagbitaw niya ng bola, yun ang bilis pagbitaw niya ng bola mga kabasketball, yung siko niya nandun na sa mukha ni Kit Jimenez. Etong kanan niya, padiretso lang kasi ganun pumasa ka diba? Dapat padiretso lang yung kamay mo parehas Kaya lang yung kaliwaan niya, sinideways niya. Saka alam naman natin may bukol nga Alam naman natin malakas yung bira Bira tawag dyan Kasi lalo na sa mga naglalaro ng basketball, kaya nating maglaro nang hindi nakakasakit. Mari tayo makasakit, halimbawa, pinakamatindi dyan. Galing ka sa rebound, kumuha ka ng rebound, dalawang kamay. Siyempre yung pagbagsak mo, masiko mo siya, hindi mo talaga intention yun, wala kang choice Pero yung ganun, ipinasa mo lang naman, tapos yung kaliwa mo, yung kaliwang kamay mo biglang umikwas, tawag nila doon di ba? Umikwas, papunta sa mukha ng kalaban. Buti sana kung hindi mo nakitang may kalaban, parang di ba? Parang, ewan ko, kayo musga mga kabasketball kung sinadya ba yan o hindi. Puntahan naman natin itong kay Coach Pido Harencio kasi nag-apologize na siya, no? Nag-sorry siya doon sa ginawa niya, doon nga sa import ng NLEX. At sinabi niya na nag-Happy New Year pa nga raw siya, parang nagjo-joke siya. At sabi niya, hindi naman daw talaga siya yung kasagutan nitong si Thomas. Yun nga lang, ang masakit doon, kung hindi na nga siya yung kasagutan, siya pa yung malakas yung boses at kung ano-ano yung mga pinagsasabi. Sabi nga ni Homer Saison, kahit na idolo niya etong si Pido Harencio, hindi raw pwedeng gawing joke yung pagpatungkol na sa bala, 'di ba? Kasi buhay na ng tao 'yan mahirap 'yan mga kabasketball. Ang sa akin diyan, kasi ang kumbaga sa pag-drive ng sasakyan, kahit na sabihin mo may edad ka na, basta kaya mo pang mag-drive ng sasakyan, pwede ka pa naman mag-drive. Pero kung hindi mo na kayang mag-drive, kahit na 30 ka pa lang, meron ka nang hindi na kaya ng kapasidad mo, kunyari high blood ka na sa kali, mahirap na yan. Parang sa pagko-coach din, dapat kung hindi mo na kayang maging kalmante, imbis na awatin mo yung mga players mo, yung mga coaches mo, di ba? Baka dapat na magpahinga na muna. Kasi mahirap, baka mamaya kung ano pa masabi sa mga susunod. Kasi pag pinayagan ng PBA yan, pwedeng gayahin na yan ng ibang mga coaches. Pwede pala di ba? Yun ang sinasabi. Kaya yun ang sinasabi ni Homer Saison na bakit parang ang tagal doon sa referee, ang bilis daw ng aksyon ng PBA.
Ngayon naman, dito naman sa naging bagong video ng Hiroshima Dragonflies, nung nakaraan kasi mga kabasketball, ipinakita ko na sumalang na si Kai sa 5-on-5. Alam naman natin ilang buwan siya nagpahinga eh. Ngayon, mukhang healthy na siya kasi hindi naman talaga siya isasalang sa 5-on-5 kung hindi siya 100%. Ibig sabihin 100% healthy na si Kai. Ngayon kanina naglabas ng video na naman itong Hiroshima Dragonflies ng pukpukang pagtakbo. At most likely ay isasalang na talaga nila si Kai bukas doon sa magiging laban nila sa Alpark Tokyo. Tingnan nyo mga kabasketball, ito gwardiya to hingal na hingal siya. Ibig sabihin talagang puspusang pagtakbo yan mga kabasketball. At kailangan nila si Kai ngayon dahil wala nga itong isang top scorer nila at rebounder nila, isang import nila. Wala mga kabasketball kasi injured siya. Although hindi pa naglalabas ng official na announcement itong Hiroshima Dragonflies. Como kulang nga yung kanilang roster, pwede nilang ipasok sa lineup etong si Kai Sotto para maging kompleto yung 12. Hanggang dyan muna mga kabasketball. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.